Yan, bali tumunog siya. Ganyan ang okay na thermal fuse, tumutunog. Dual Tinker. Ang gagawin natin ngayon is tuturuan ko kayo kung paano ba gumawa ng plancha. At ano ba yung mga itetest natin na mga parts. Yan, isa-isahin natin siyang itest yung mga parts ng plancha. Bali, ilan lang naman ang mga parts nito. Meron lang naman siyang heating element o yung umiinit, tsaka meron siyang thermal fuse dito sa loob nito, at tsaka meron lang siyang thermostat. Yan, bali yun lang yung main parts ng ating plancha. May tatlong main parts lang naman siya. Bali yun yung itetest natin, isa-isahin natin. Bali tatanggalin lang muna natin tong itong pinakabakal ito, para mas makita natin yung thermal fuse. Andyan kasi yung dyan sa silong kasi nito, andyan yung thermal fuse nakatago dyan. Itatanggalin ko lang to. Yan, ito na siya. Bali kitang-kita na natin yung sinasabi kong thermal fuse. Ito siya. Ito yung thermal fuse. Yun yung fuse niya, fuse ng plancha. Bali ganito yung itsura ng loob ng plancha. Bali ganito siya, ganito parehas lang sila. Ito, kung makikita nyo to is meron lang siyang case. Pag babaklasin nyo at tatanggalin nyo yung pinaka case nya, ganito ang makikita mo dun sa loob. Yan, ganito ang pinaka wirings nya, at ito yung mga parts na makikita mo dun sa loob. Meron lang siyang pinaka main parts, meron siyang heating element o yung umiinit, yung thermostat, tsaka yung thermal fuse. Syempre meron din siyang plug. Yan. Pero ito yung pinaka main nya, yung mga pyesa nya, tatlo lang. Bali yun yung itetest natin. Ang pagtetest laman nitong thermal fuse is continuity lang. Yan, kukunin ko lang yung tester. Ang pagtetest lang naman ng ng thermal fuse ng plancha is continuity lang naman. Iseset lang natin yung tester natin sa continuity test, o sa may beeper o yung nagbibip o nagbabuzzer, yung tumutunog tulad ng ganyan. Meron dalawang wire yung ating thermal fuse. Kung susundan mo, ito yung thermal fuse, may dalawang wire yan. Ito dapat, kung okay yung thermal fuse, is magbibip siya o magbabuzzer, tutunog. Yan, bali tumunog siya. Ganyan ang okay na thermal fuse, tumutunog. Ibig sabihin, hindi pa open yung ating thermal fuse, okay pa siya. Ngayon, ang next naman natin itetest yung ating pinaka heating element. Ito, yung umiinit. May dalawang wire din yan, o terminal. Bali ito, tsaka ito. Bali itetest din natin yan. Ang plancha naman, yung ibang plancha is pag sa continuity test mo sa may beeper o sa may tumutunog, minsan tumutunog yung ibang plancha, pero ito hindi siya tumutunog, pero meron siyang resistance. Meron kang makikitang resistance o mariread o matetest ng ating tester. Ibig sabihin okay din tong ating heating element. Yan.
Kung mapapansin nyo, meron tayong 55 yan na resistance na ohms, 55 na ohms na nariread ng ating tester. Pero yung ibang plancha nagbibip, okay din yung ganun, nagbibip, basta wag lang siyang shorted. Itong tester kasi natin, itong pinaka features niya na continuity test na nagbibip o nagbabuzzer is pag sumobra na yung resistance sa 50 pataas is hindi na siya magbibip. Yan, katulad nito 55 na kasi siya, kaya hindi na siya nagbibip. Yan. Ang features kasi nito is mga 50 above pataas na mariread yan na resistance, hindi na siya magbibip. Pag below naman sa 50, dun lang siya nagbibip. Yan, yun yung features niya kasi, kaya hindi na siya tumutunog. Kaya minsan yung ibang plancha o ibang mga heating element, pag tinest mo, tumutunog. Pero ito hindi, kasi nga ang resistance niya is 50 pataas na, kaya hindi na nagbibip. Ganun kasi yung features nito. Yan, itong ating tester. Sunod na nating i-test tong pinaka thermostat nya. Bali, ang unang pagtetest natin dito yung kanya, yung on position nya tsaka yung off position. Yan, yung continuity. Yan, bali kung itong thermostat naka off position siya ngayon, pag i-test natin yan, dapat hindi yan magbibip. Bali, hindi siya nagbip, ibig sabihin okay yung off position nya. Ngayon, pag pinihit na natin o in-on position na natin yung thermostat, pipihit lang natin siya ng bahagya. Pag i-test natin siya ulit, dapat magbibip na siya. Bali, nagbip na siya, ibig sabihin okay yung on position nya, okay yung ating thermostat. Pero hindi ka magbabase na okay na talaga yung ating thermostat ayon sa tester. Kasi minsan ang dapat mong gagawin is, pag sinaksak mo na talaga yung plancha, is dapat nag-o-off na siya pag na-reach niya na yung settings mo dito, at saka nag-o-on pag lumamig na siya. Bali, ganon. Obserbahan mo din siya kung nag-o-on o nag-o-off din siya, itong pinaka thermostat nya. Bali, ito, i-explain ko kung paano ba gumagana tong thermostat mamaya. Yan, itong plancha nga pala, meron din siyang indicator light. Bali, ito yung pinaka indicator light nya. Pag nag-switch it on itong thermostat, mag-o-on din yung ating indicator light. Pag nag-switch off naman, mamamatay din ating indicator light. Yan. Bali, ito lang talaga yung simpleng laman ng ating plancha. Ang wirings naman ng plancha is madali lang naman. Bali, gagawan natin siya ng simpleng diagram niya para mas maintindihan nyo yung pinaka connection niya o yung wirings niya. Bali, meron lang naman yang dalawang linya, line 1 tsaka line 2, o yung saksakan, diretso lang yan sa saksakan. Yung isang linya o yung line 2, diretso dun sa pinaka thermal fuse ng ating plancha. Ito yung thermal fuse. Yung isang wire naman ng thermal fuse, diretso dun sa may isang wire din ng ating thermostat.
Bali ito yung ating thermostat. Yan. Tapos yung isang wire na, pangalawang wire naman ng thermostat, diretso dun sa ating heating element. Kung ito yung heating element natin, yan. May dalawang wire din yan. Doon diretso yung pangalawang wire ng ating thermostat. Dito. Yan. Bali okay na tayo dito sa line 2. Doon naman tayo sa line 1. Ang line 1 lang naman is diretso lang yan doon sa may isang pangalawang linya ng ating heating element. Yan. Ganun lang yung pinaka-connection niya. Yan. Bali ganyan yung pinaka-connection niya. Tapos yung indicator light naman ng planja, kung ano yung pinaka-connection ng heating element, doon din naka-connect yung ating pinaka-indicator light. Kung ito yung indicator light natin, may dalawang wire din yan. Yung isang wire niya is diretso lang din sa connection, isang connection ng ating heating element. Yung isa naman, diretso din dyan. Yan. Dun sa pangalawang linya naman ng heating element. At syempre meron din siyang resistor. Yan. Para hindi masunog yung ating indicator light. Resistor. Yan. Ito yung indicator light. Yan. Balikan yan lang naman yung simpleng wirings ng planja. Pagpasensyaan nyo na lang yung diagram natin. Yan. Balikan yan lang yung simple talaga. Simpleng ano niya, wirings. Bali ito yung planja, nilagyan natin siya ng plug. Bali yung plug ko is di-clip lang. Meron siyang alligator clip. Yan. Inipit ko lang siya. Bali ito yung pinakasaksakan niya sana. Pero meron akong saksakan na meron siyang alligator clip. Yan. Para masaksak natin siya. Para mas makita natin kung paano ba gumagana yung pinaka ano niya, thermostat niya. Yan, i-set up lang natin. Tapos isasaksak natin para tingnan natin kung ano bang nangyayari dito sa thermostat. Bali ito na yung contacts ng ating thermostat. Kung mapapansin nyo, magkahiwala yung contacts niya. Naka-off position yung ating plancha. Pero hindi ko pa siya sinaksak. Ngayon i-on natin, pero hindi pa natin siya sasaksak. O-on lang natin. Ipipit lang natin ng bagya to. Kung mapansin nyo, nagdikit na yung contacts. Yan. Pag sinaksak natin yan at pag na-reach niya na yung ayon sa settings mo dito sa thermostat, maghiwalay ulit yung contacts. Yan. Bali sasaksak lang natin. Saksak ko lang. Bali umilaw yung indicator light, may dilaw. Hindi lang masyadong pansin sa video. Bali pag na yan, maghiwalay, kusang maghiwalay yung contacts na yan, kaya mag-o-off yun. Kung napansin nyo, nag-off siya. Naghiwalay yung contacts. Yun ang nangyayari pag lumamig ulit siya, magdidikit ulit yan. Ganun ang nangyayari doon sa may ating thermostat. Naka-off na yung ating plancha. Bali pag tuwing nag-off yung thermostat, mag-off din natin yung indicator light. Yan. Kaso lang medyo matagal siya kasing mag-switch on ulit. Kasi matagal mawala yung init ng plancha. Pag lumamig ulit to, kusang mag-on. Tapos pag na-reach niya na yung settings mo dito, ayon sa settings mo sa thermostat, kusang mag-o-off. Bali ganun ang nangyayari dito. Bali kung papansinin nyo tong thermostat, meron siyang mga bakal. Itong pinakababa, tsaka yung dalawang contacts. Yan. Ngayon, ang pinaka-special na bakal dyan, itong pinakababa. Kasi yan yung madaling mag-react pag
pag tuwing umiinit yung ating heating element. Pag umiinit na yung heating element natin, ngayon nagre-react to o nag-expand yung pinakababang bakal. Pag nag-expand na yan, tinutulak niya to. Ngayon, pag tinulak niya na yan, naghiwalay yung contacts, kaya nag-off yung ating plancha. Ngayon, pag unti-unting lumamig na yung plancha, siyempre unti-unting nawawala na rin yung expand nito, yung pinakababang bakal. Kaya bumabalik sa dating pesto na naka-on ulit siya, mag-o-on. Kaya yun. Tapos pag uminit ulit, tutulak niya ulit, mag-o-off. Bali ganun lang siya. Kung iano ko sa kamay ko, bali ganito yung nangyayari. Bali kung ganito, kung ganyan yung contacts, ganyan, ito yung dalawang contacts. So ito yung sinasabi kong nagre-react. Pag nag-init yung heating element is nag-expand siya. Ganyan, kung ganyan na siya, pag naka-on yung ating plancha, nakadikit yung dalawang contacts. Ngayon, pag uminit na yung heating element at simula nang mag-expand to, may reaction din na pag bend ng konti, hindi mo lang siya pansin, gumaganyan yan. Pag nag-expand na yan, gumaganyan yan, tumataas konti, tinutulak niya ngayon to, gumaganyan niya, tutulak niya to, kaya gaganon siya. Pag lumamig, didikit ulit. Pag nag-expand to, tutulak niya yan, gaganon yung contacts, tapos didikit ulit. Ito, bali ito yung naglalaro talaga. Ito, nag-bend siyang ganyan o nag-expand na ganon. Kasi pag yung bakal kasi, pag nag-expand yan, may konting pag-bend yan, hindi mo lang pansin. Yan, bali ganun yung nangyayari dito sa ating thermostat. Bali ganun lang. Bali ito pa ng kanya, yung pinaka thermal fuse nya. Ito naman, ang purpose naman nito siyempre para sa safety nitong ating circuit, tsaka safety na rin ng mga gumagamit para iwas sunog na rin. Kasi kung sakaling pumalya to, nag-short tong ating thermostat, meron itong bibigay. Pag nag-overheat na talaga, kunwari na iwanan mo nakasaksak, tapos pumalya to, nag-short, ito yung bibigay para hindi na mag-cause ng sunog. Protect na rin to. Protect na rin ng bahay, ano, para hindi masunog, ano. Protect na rin ng circuit. For safety kasi ito. Basta fuse, for safety yan. Protect. Yan. Bali, ganun lang naman ng kasimple ang plancha. Saka yung mga pagtitest. Bali, ganun lang.